Sa ilalim ng kasaysayan, may mga lihim na hindi kailanman dapat malaman. Sa mga madidilim na sulok ng ating mundo, may mga nilalang na malihim. Sa isang lugar na hindi dapat papasukin, may isang taong nakakulong sa likod ng bakal na maskara. Ang kanyang pagkakakilanlan ay pilit na itinatago, ang kanyang katauhan ay misteryo. Hindi lahat ng mukha ay makikita. Ang ilan ay nakatago sa likod ng kanilang mga natatanging kwento at kasaysayan. Isang lihim ang nag-aantay na matuklasan. Pero, may mga bagay na mas piniling nakabaon sa hukay upang hindi malaman ang tunay na pagkakakilanlan, habang ang mga pader ng kasaysayan ay nanatiling matalalinghaga na siyang pilit matuklasan ng sangkatauhan upang maging bahagi ng pababalik-tanaw. Ang katotohanan ay nakatago, ngunit hindi ito mamamalagi sa madilim na gabi na kinalalagyan. Minsan, may mga lihim na sobrang iniingatan, may mga kwentong hindi dapat malaman ni Nauman, at ang katotohanan ay nanganganib. Ano ang kanyang itinatago? Sino siya at bakit siya nakakulong? Ihanda ang inyong sarili. Maging handa sa hindi malilimutang kaganapan sa likod ng The Man in the Iron Mask. Kumusta mga kaibigan? Maligayang pagdating sa Branch TV, ang channel na maglilinaw sa mga misteryo ng mundo. Ako nga pala si Branch, at ako ang iyong gabay sa pagsusuri at pag-aaral ng mga nakakapagdulot ng katanungan sa mundo, ang mga enigma. Dahan-dahan akong tutungo sa iba't ibang lugar at papaunlarin ang inyong kaalaman tungkol sa mga kahangahangang lugar at mga pangyayari. Sa bawat usapin tungkol sa kasaysayan, mga palaisipan, at mga misteryo, kasama ninyo akong hinaharap ang mga hamon ng paghahanap ng katotohanan. Kaya't sama-sama tayong maglalakbay mga kaibigan. Ito ang Branch TV, kung saan ang kawili-wili at kakaibang mga kwento ay inyong matutuklasan. Tara, salubungin at alamin ang mga enigma ng mundo kasama ako dito sa Branch TV. Sundan natin ang yugto ng mga misteryo at paglalakbay. Magandang araw, mga Brenigmas. Welcome sa Branch TV, kung saan tinutuklasan natin ang mga misteryo ng kasaysayan. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang kwento ng isang misteryosong tao, na kilala bilang The Man in the Iron Mask. Habang ang ilan ay maaaring nakakita ng mga sulyap sa kanyang anyo, wala namang nakakita sa kanyang mukha. Sa loob ng dekada, siya ay naimprenta, ngunit ang kanyang pag-iral ay nanatiling hindi kilala sa publiko. Ito ang kwento. Nagsimula ang kwento ng taong ito noong ika-17 siglo sa Pransya. Ang kanyang tunay na pagkatao ay nananatiling isang palaisipan. Ngunit, ano nga ba ang kwento sa likod ng bakal na maskara? Siya ay inaresto at ikinulong sa Bastille, ang sikat na kulungan ng Pransya. Ngunit, ano ang kanyang nagawang pagkakasala na nagdala sa kanya sa ganitong kapalaran? Maraming mga kwento, nobela, at pelikula ang naidulot ng misteryo ng taong ito. Pero nabuo ba ang mga tanong na ito? Ang kanyang kwento ay nagbigay ni inspirasyon sa maraming tao, at pinanatili ang oras niya na buhay sa ating mga isipan. Kamakailan, noong 2015, natuklasan ang mga bagong dokumento na may kaugnayan sa misteryong ito na ilang siglo nang umiiral, na pinaniniwala ang pag-aari ng tagapagbilanggo ng Pranses na si Bernardin d'Auvergne de Saint-Mars. Kabilang sa mga dokumentong ito ang mga sulat na ipinalita niya at ng mga ministro na naglilingkod sa ilalim ni Haring Louis XIV, na tinalakay ang isang bagong bilanggo. Si Bernardin, na kumikilos bilang gobernador ng bilangguan ng Pransya, katulad ng isang modernong warden, ay inutusan sa isang sulat mula kay Marquis de Louvois, na may petsang 1669, na maghanda ng isang espesyal na selda na may higit na seguridad at mga hakbang sa privacy. Dapat ang selda ay may 2 pinto na sabay-sabay na bumukas upang maiwasan ang sinumang nakikinig. Ang bilanggo ay binigyan ng kaunting pagkain, at kung siya ay nagsalita tungkol sa anumang bagay na lampas sa mga direktang tanong, siya ay dapat napatayin agad. Ang sulat ay nagbigay ng pangalan, Eustache Dagger. Nakakawili, napansin ng mga historiador na ang pangalan ay nakasulat sa ibang sulat kamay.
na nagpapahiwatig na kahit ang tagasulat ng bilangguan ay maaaring hindi alam ang tunay na pagkatao ng bilanggo. Inangkin ng sulat na wala siyang ginagawang gulo at siya'y isang katulong lamang, ngunit hindi siya kailanman makikita ng iba pang mga bilanggo at kinakailangan niyang magsuot ng maskara. Pinaniniwalaan na ang bilanggo ay dumating sa bilangguan ng Pignarol noong huling bahagi ng Agosto taong 1669. Ang pasilidad na ito ay matatagpuan sa malayo mula sa korte ng hari, na tumatanggap ng iilang piling bilanggo, pangunahing mga hindi akma sa lipunan. Kasama niya roon ang isang diplomat ng Italy na inakusahan ng pagdaraya sa mga Pranses sa pagbebenta ng isang estratehikong mahalagang kuta, isang Pranses na si Lauzun na naimprente dahil sa pagtatangkang magpakasal sa pinsan ng hari ng walang pahintulot, at isang dating superintendent na naaresto dahil sa panunungkit. Sa kabila ng kanilang malapit na distansya, hindi kailanman makikita ng mga bilanggong ito ang kanilang nakamaskarang kapitbahay. May mga alamat na nagsasaad na ang tao ay may suot na matibay na iron mask. Gayunpaman, naniniwala ang karamihan sa mga historiador na mas madalas siyang nakasuot ng itim na velvety mask. Ang mga dahilan ng kanyang pagkakaimprenta ay nananatiling malabo, ngunit malinaw na ang kaalaman tungkol sa kanyang pag-iral ay kinakailangang mahigpit na ingatan. Nang ang mga mayayaman at mas makapangyarihang mga bilanggo ay mga ilangan ng katulong noong 1675, itinuturing ang nakamaskarang tao na angkop. Si Nicolas Fouquet, isang financier na naimprenta dahil sa pagnanakaw ng pera ng hari, ay kumuha sa kanya bilang katulong, ngunit sa mahigpit na utos na huwag makipag-usap sa sinuman tungkol sa kanilang kasunduan, binigyang diin ni Benign de Saint-Mars na si Nicolas ay dapat manatiling tahimik tungkol sa kanyang bagong katulong, partikular kay Marquis de Lauzun. Kaagad pagkatapos ng kasunduang ito, pinalaya si Lauzun, subalit hindi rin siya nakasaksi sa pagkatao ng nakamaskarang tao, na lalo pang nagpalabo sa misteryo mula sa labas. Sinundan ng nakamaskarang bilanggo si Benign saan man siya ilipat, mula Pignarol patungong kalapit na Exiles, at noong 1687, sa Les Sainte Marguerite, na nasa baybayin ng Cannes. Nagsimula ng kumalat ang mga chismis, at ang mga gwardya na nagdadala ng bilanggo ay nagsasalita tungkol sa isang mahiwagang tao sa maskara, na nagsasabing siya ay sinubaybayan ng 2 musketeers at sinumang susubok na alisin ang kanyang maskara ay papatayin. Noong 1698, inilipat ni Benign ang bilanggo sa Bastille sa Paris, kung saan siya ay namatay noong 1703, nasuot pa rin ang parehong itim na velvety mask sa kanyang libingan. Sa paglipas ng mga siglo, ang mga historiador ay nag-isip tungkol sa tunay na pagkatao ng tao sa Iron Mask. Isang tanyag na teorya ang nagsasabing siya ay ang ilegal na kalahating kapatid ng hari, na iminungkahi ng manunulat na Pranses na si Voltaire. Ang mga modernong interpretasyon, lalo na ang mga adaptasyon sa Hollywood, ay umabot pa sa pag-angking siya ay kambal ng hari. Isang iba pang teorya ang nagmumungkahi na siya ay ang biological na ama ng hari, isang biktima ng balak ni Cardinal Richelieu na akitin ang reyna ng walang kaalaman ni Haring Louis XIII, na nagresulta sa kanyang pagkakaimprenta at pagmamaskara upang maiwasan ang anumang banta sa lehitimidad ng hari. Tungkol naman sa pangalang Eustache Dagger, natuklasan ng mga historiador ang karagdagang impormasyon na nagpapahiwatig na siya ay anak ni Cardinal Richelieu. Noong 1659, siya ay pinagsabihan dahil sa kanyang partisipasyon sa isang salo-salo na inilarawan na may kinalaman sa Satan ikong itim na misa. Mayroon ding mga paratang na siya ay naaresto noong 1665 sa pagpatay ng isang bata na nagbibenta ng dyaryo, bagaman wala pang konkretong ebidensya. Kamakailan lamang noong 2016, isang historiador ang nagmungkahi na ang pangalan ay pag-aari ng katulong ni Cardinal Mazarin, na nakadiskubre na ang kardinal ay nanunuhol mula sa royaltong Ingles. Si Eustache ay kalaunan ay naimprenta at inutusan na manatiling tahimik o harapin ang parusang kamatayan. Ang ilan sa mga historiador ay nagmumungkahi na ang Dagger ay isang pseudonym lamang, dahil ang totoong Eustache ay nalunod sa labis na pag-inom noong huling bahagi ng 1680s, sa pagitan ng taong 1847 at taong 1850, inilathala ng manunulat na Pranses na si Alexandre Dumas ang The Vicomte of Bragelonne, na nakatuon sa isang kambal ng hari na naimprenta at pinilit na magsuot ng maskara upang itago ang kanyang pagkatao. Ang kwentong ito ay nagbigay inspirasyon sa iba't ibang adaptasyon, lalo na ang pelikulang The Man in the Iron Mask, noong 1998,
na pinagbibidahan ni Leonardo DiCaprio. Noong 1965, sinuportahan ng manunulat na Pranses na si Marcel Pagnol ang teorya ng kambal, na nagsasaad na ang mga pangyayari sa paligid ng kapanganakan ng hari ay hindi pangkaraniwan at ang mga nakaraang pagbubuntis sa linya ng hari ay madalas na nagresulta sa mga kambal. Sa huli, tila ang pinakatanyag na teorya ay nananatiling nagsasaad na ang nakamaskarang tao ay kambal ng hari, ngunit ang ebidensya ay pinakawalan sa circumstantial sa pinakamabuti. Sa pag-unfold ng kwento, ang mga posibilidad tungkol sa kanyang tunay na pagkatao ay lalong nagpapalalim ng intriga. Kung interesado ka, iminumungkahi ko na tuklasin mo pa ang kawili-wiling kwentong ito. Tingnan mo ang pelikula at ang mga kaugnay na literatura, dahil nag-aalok ito ng kamanghamanghang pananaw. Ang tao sa Iron Mask ay nananatiling bahagi ng ating kolektibong imahinasyon. Ang mga tanong ukol sa kanyang pagkatao at mga dahilan ng kanyang pagkakakulong ay patuloy na bumabalik sa ating isipan. Minsan ba, sa mga puwang ng kasaysayan, may mga kwentong hindi natin malalaman? Tandaan, ang mga bagay na hindi natin alam ay maaaring maging mas kawili-wili. Sa pagtatapos ng ating video, narito ang tunay na aral na makukuha mula sa kwento ng Man in the Iron Mask. Sa kabila ng mga misteryo at kahirapan na kinaharap ng Man in the Iron Mask, natutunan natin ang kahalagahan ng pagkilala sa ating tunay na pagkatao. Ipinapakita ng kwentong ito na ang pagkakaroon ng kapangyarihan ay kasama ng responsibilidad, na kahit sa pinakamadilim na panahon, mahalaga ang katatagan at pag-asa. Huwag tayong matakot na hanapin ang ating sariling identidad at itaguyod ang ating mga karapatan, sapagkat sa bawat pagsubok, may aral tayong natutunan para sa ating mas maliwanag na bukas. Salamat sa pagsama sa amin sa Branch TV Enigma. Sana ay nagustuhan ninyo ang kwento ng tao sa Iron Mask. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito. I-comment ang inyong opinyon tungkol sa kwento at kung ano ang nais ninyong pag-usapan sa susunod na episode. Hanggang sa muling pagkikita, mga ka-branch. Column.